Di rin naman di rin naman nila mapapanood 'to. At least natapos na yung ano natin, tirada natin. Pwede mo naman sige ano mo, patuloy mo yung ano, sinasabi mo. I-continue mo na lang. Okay na? Oo, kanina pa yan ano. Okay. Kanina pa Kaya yan nga, ano diba? na. Like, Recorded. ang point naman dun talaga is that ang point naman dun talaga i-humanize niya ideology niya. Gets naman natin na may ideology talaga sila. Not really in a sense na spectrum siya kasi parang silang melting pot na ewan eh. Basta lang magiging parliament lang yung Pilipinas. Ganon, di ba? Nakakala mo ang dali-dali. Di ba? Parliament solved it all, di ba? Maraming mahirap. Gawin lang parliamentary Pilipinas. Wala nang mahirap. Ganon yun eh. Maraming may utang. Gawin mo lang. Or more like pagka nag-parliament daw, wala na daw corrupt, wala na daw bobo na mapapasok na legislator. Sus, wag ako. So, ano sasabihin natin sa Israel? Okay? Ano sasabihin natin sa Israel? Like, their parliament. Oh. Okay, diba? They're highly political. Ang lakas nilang mag-occupy, diba? Oh. Diba? Hindi mo alam kung saan nanggaling mga pera ng mga politiko nila. Is it came from Mossad or is it came from US? Diba? Like, you get what I mean. Gets ko. Ano pa ba? Wait lang. Ano pa bang bansa na India! India, parliament yun. Dami din corrupt dun. Daming corrupt dun. Pinapatay-patay pa dun ng mga pag kinokontra mo politiko nila, papatayin ka ng ruling party nila, BJP. Singapore. Well, sa Singapore naman, in fairness, wala masyado. Malaysia! Pero ayoko pa din dun eh. Bakit ayoko pa din sa Singapore. Ayaw mo dun. Maganda sa Singapore. Marami. Hindi, maganda siya in tourist attraction, but what I hate is yun niya is a government. Tapos sasabihin ni Josiah sa mukha ko na maturing democracy daw ang Singapore, which will never happen. It's never gonna happen in next like in life, hindi mangyayari yun. Kasi wala naman nagbago sa pag-uphold ng human rights dun sa Singapore eh. Diba? Gets mo? Well, the idea there is habang city-state ang Singapore, hindi talaga magiging yan. Magiging autocratic yan. Hindi totally authoritarian, but magiging autocratic yan. It will be run like a corporation. Kasi wala namang natural resources. And how do corporations run? They run with strict rules. Diba? Kasi pag walang strict rules sa corporation, hindi tatakbo yun. Hindi, tatakbo siya in a way na nakikinabang lang yung mga CEOs ng corporation. Yun yung nakikita ko dun. Pero nababankrap, hindi siya sustainable, di ba? If gusto mo talaga nababankrap sila sa katangahan nila. If gusto mo talaga sustainable, that you should have strict rules. For example, Walmart, yung mga ganon. Ganon pinapatakbo yung Singapore. Kasi titignan mo naman Walmart, tapos magiging billionaire ka sa Walmart. Just imagine a big sari-sari store magiging billionaire. Diba? Or dominated.
Hindi, kung dominated niya yung kung dominated niya yung nga ulit yun, yung economy. O yung market, 'di ba? O ganun din naman Market. ginagawa ng Singapore. Like dinodominate niya yung mga mga karatig bayan niya or karatig bansa niya through CPDF. Anong tawag doon? Central Provident Fund, CPF, no? Kasi 'di ba nag-invest sila sa mga bagong unicorn companies. For example, Grab, Singaporean 'yan. Yung ano pa ba? Red Partly Talk. ng TikTok, partly ng Lazada, may stakes din ng Singapore dyan. So, Sabagay. they are really run like a corporation. Sabagay. Ay, maliit lang din kasi naman talaga ang Singapore. Kaya, Yeah. kayang-kayang, natin? Ewan ko, basta yun na yun. Wait lang. Gusto ko may tirahin tayo eh. Sino? So may tirahin tayo ngayon. Sino? Yung ito, si Jay Arugasio. Wait lang. Sa Spotify kasi natin. Palakihin ko lang muna. Ay, no. Not dito. Para di tayo maboard. Wait lang. Ito na. Hi, this is Jay Aruga from the Jay Aruga Show podcast. You'll also hear me in Unboxing Catholicism every Sunday nights at 8 p.m. in the Unboxing the Bible series, content creation through Israel-Palestinian conflict. I try not to answer the question publicly as much as I can, but now's the time. Welcome to the Jay Aruga. Kamusta? Welcome to the Jay Aruga Show, protecting the Filipino family from woke ideology. You're the first conservative podcast in the Philippines, and I'm your host, Jay Aruga. So, ka na ba sa pang-aalipusta ng mainstream cultures na ating pinanghawakang values? Kasi ito ang podcast para sa iyo kung saan tuturuan namin kayo pagtanggol ang truth, life, marriage, and the family. Because it takes a village to take back the culture. Ano ang pag-uusapan natin ngayon? Usually kapag ganitong time of the year, meron tayong Halloween episode. Pero this year, wala. But ang topic natin is equally scary because we'll talk about war. May mga nagtatanong sa akin about my thoughts on the Israel-Palestinian conflict. I try to keep it private, but the question keeps coming up again and again. Kaya eto, gagawa na tayo ng episode tungkol diyan. Here are my thoughts. But first, nais ko muna kayong imbitahan to press the follow button. Sige na. Thank you guys. It helps reach more audience. Okay, salamat. All right, back to the topic. Ano ang topic natin ngayon? Tanga. Oh yeah, yung Israel. Besides lahat ng mga nalalaman ko tungkol sa conflict ay nadinig ko lang din sa ibang mga commentators. Obviously, maka-Daily Wire ako kaya puro pro-Israel ang nadidinig kong commentary. Pero sabi ko sa past episodes, I listen to the Young Turks as well. Ano naman yung Young Turks? Putang ina, hindi naman Kaya makakaliwa. napakinggan ko din ang points ni Cenk Uygur. Sa tingin mo ba di leftist sila Cenk Uygur? Hindi, social liberal sila. Never in their entire lives leftist sila. So, ganun din si Senator Sanders pala, no? Di sila left-wing. Sige, anuhin na lang natin. Tayaan na lang natin siya. Yun naman yung belief system niya. Wala naman tayo magagawa din. Pro-Palestinians siya. Ano man ang side mo sa conflict na ito, I hope we both agree na karumal-dumal ang ginawa ng Hamas. Okay, banatan ko muna to. Yes, sure. But
hindi ba karumal-dumal din yung ginagawa ng Israel na maling military target operations? Of course, mali din. Of course, nagkakamali din sila sa nata-target nilang mga tao based on their, 'di ba, military intelligence. And to claim na Hamas lang yung parang laging mali dito sa conflict nilang to, almost mag-80 years na. I don't know, 70, 80 years na, 'di ba? Like for me that's disingenuous eh. Hindi lang naman mga Israelis ang nahihirapan dito sa conflict na to eh. Kasi Palestinians din naman eh. As ikaw, what do you think dun sa Well, ideally, this is not just about nagkakamali-mali yung target ng Israeli military, diba? Ang punto dito, minamanufacture nila yung issue na magkaganon. Like, for example, alam nilang terorista ang Hamas. Bakit binibigyan ng dolyar limpak-limpak na dolyar yung Hamas? Like, okay. Diba? You get what I mean? Like, binibigyan nila ng pera. Like, and then, binibigyan mo ng pera, paano mag-aklas sa mga Palestino? May pambayad na sila ng mga militar, pambili ng mga bomba o kahit ano pa yung mga sandata. May nga doon nun eh, may isang report niya ako nakita na parang pinaproxyhan niya din daw mismo ng Israeli government ang Hamas with the help ng Qatari government, pero hindi ko pa sure kasi kung totoo talaga yun. I mean, that's on me, hindi ko naman ina-argue na hindi yun totoo. Parang gusto ko lang ding magkaroon pa ng more verification about dun sa info na yun. Na yun nga, parang inaano daw. Pinapondahan din naman doon ng Israeli government mismo yung mga Hamas fighters to, terrorize din daw yung own citizens ng Israel. Then, doon sila mag-aano daw, laban-laban. Pero kaya, naiintindihan ko naman yung point mo, which is, ridiculous nga yung ginagawa nila ng Israeli government. Kaya, well, yung mga analysis na or theory na mga pinopondohan para pumatay ng sariling Israeli. Well, those things are still in a sense tinatawag natin accusation. Pero yung idea na binibigyan mo ng pera yung Hamas. For what? Kasi wala kasi siyang point eh. Like, tinatrap mo buong Gaza para hindi rarami yung terorista. Okay, gets yun. Ginagawa natin yan. Like, for example, Marawi Siege, ginagawa natin yung mga ganun, diba? Pero bakit mo binibigyan ng pera? For what? Like, okay, tayo sa Pilipinas, may Marawi Siege tayo, kinulong natin. Okay? Nilagyan natin ng mga barricade. Talagang kinulong natin yung Marawi, di ba? Pero nagbigay ba tayo pera sa mga maute, di ba? Like, it just took us a month to win the war. Oh, not a month, 6 months, di ba? 5 to 6 months, oo. Di ba? To win the war, totoo naman talaga na may political will tayo noon na ipanalo talaga yung bakbakan na yun. Ang punto ko, bakit kinaya ng Pilipinas kung titignan mo, wala namang tangke ang Pilipinas, puro naman yan APCs. Diba? And them, they have the Navy, ilang intelligence offices pa yung nandyan sa kanila. Bakit hindi nila kakayanin? Diba? It's a big bigyan ng pera. Hindi, kasi, okay, I will try to answer that in an honest view. I think kaya din kasi binibigyan din ng Israel ang Gaza and Palestine ng pera for humanity purposes or they're being compelled by the UN. Pero yung sa pagbigay ng pera pagbigay ng pera sa Gaza and Palestine, inaano yun ng UN eh.
humanitarian org ng UN and other international orgs na parang payagan niya daw na maka-access yung mga humanitarian orgs to, para makapagbigay ng aid sa mga Gazans and Palestinians. Pero ang problema nga lang din, kinukuha din mostly ng mga ng mga taga-Hamas yung aid na kailangan para sa mga citizens nila. Para, yun lang naman, yun yung sa tingin kong problema doon. Kaya parang pinipigilan din ng Israel slightly yung pagbibigay ng aid. Ayun lang naman yung sa akin. Anyway. Pero I get the point naman. Kaya nga, ang punto doon, Israel talaga yung nag-create noon. Like, the everything, no? Sila talaga nag-create ng kalaban. Kasi at that time, wala nang PLO eh. Alam mo, like for example, sa Pilipinas, ginawa ni Duterte, di ba? Kahit wala ng NPA, gumawa pa rin siya ng NTF-L Cup. Di ba? Tatanga-tanga. Alam mo ba ilan na lang NPA ngayon? Hindi ko alam, to be honest. 2,000 hanggang 800 na lang. Pero, and what's the point of the NTF-L Cup? Di ba? Like, the fuck? Di ba? Tapusin yung daw. The rising up of the communist or the rebels. Not communist per se, but rebels per se. Yes. Well, gets naman natin yon. Against ba tayo doon? Hindi naman tayo against doon. Ang punto lang, bakit kailangan mo pa mag-create ng NTF-L Cup? Tapos, bubuhusan mo ng limpak-limpak na hindi lang milyon, bilyon, di ba? Na peso. 2,000 na lang, putang ina nga naman. Pwede naman ipapatay sa NBI yan tapos ipapa-assassinate na lang, di ba? Pwedeng ganun. Bakit kailangan mo bilyon-bilyon? Di ba? Para saan yun? Di ba? Pwedeng pampiyansa pagka nakulong. Pampiyansa. Oo nga naman, di ba? Hype din yung mga Duterte at mga maka-Duterte. Sorry. Hindi, totoo naman yun. Kailangan natin maging prangka. Leche naman din talaga sila. Pero to be fair, medyo naging DDS ako ng konti. Inaamin ko naman yan. Pero ngayon hindi na. Anyway, nalilis naman na tayo sa Let's na natin to. Continue this. Killed many innocent civilians, kids, elderly. Yung iba pa nga doon, Holocaust survivor. Biruin mo na survive nila ang Nazi Germany, si Hitler. Tapos ito lang pala papatay sa kanila. Besides that, mula mismo sa release na video ng Hamas, they raped women. Hindi kailangan ng Hamas gawin ang lahat ng yon kung liberation lang ng Palestine ang pinaglalaban nila. This is the face of great evil. So I hope we agree on that. Ang nadidinig kong disagreement sa issue is whether tama ba ang retaliation ng Israel sa Gaza. Ayon kay Ben Shapiro, ay tama lang. Of course, dahil Jew siya. Besides, ayon sa Israel, tuwing may bobombahin silang building, ay sangkatutak na warnings ang binibigay nila sa Palestine para i-move ang mga civilians. Pero of course, dahil terrorist organization ang Hamas, gagamitin lang human shields ang civilians as much as possible. Naman. Kailan ka ba nakakita ng terrorista who played fair, who honored the Geneva Convention? Ayon naman sa pro-Palestinian side, ayon kay Cenk Uyghur, excessive daw ang ginawang retaliation ng Israel. Di umano'y 3 times daw ang civilians na casualties sa Gaza kaysa sa October 7 attack. Sabi ng side ng pro-Palestinian, hindi daw proportional ang retaliation ng Israel. Pero sabi naman ng pro-Israel side, kung proportional lang ang hinahanap, edi dapat ay ni-rape din ng mga Israelis ang
mga babae ng Palestine. So yun yung mga nadidinig kong sagutan sa internet. And of course, on a side note, sabi nila marami din daw sa mga sumabog na bomba sa Gaza are because of failed rockets ng mga Palestinians na bumabagsak din sa sarili nilang buildings. Allegedly. Okay, so ang tanong sa pro-Palestinian side, kung hindi ganun ang ginawang retaliation ng Israel, and if we both agree na kailangan ma-eradicate ang Hamas, matanggal sa Gaza ang Hamas because they're a terrorist organization, anong dapat na ginawa ng Israel? Ayon kay Cenk, ang appropriate response daw is the same sa ginawa ng US kay Osama bin Laden, yung may covert operation. Whether I agree with Ben Shapiro or Cenk Uyghur, yung part na yan, I will keep it private na lang because the number 2 reason I don't talk about the Israel-Palestinian conflict in this podcast or in Facebook is because hindi naman ito part ng niche ng podcast. Labas na ito sa saklaw ng mga topics ng No, this is an excuse for you because may religious purposes sa mga ang mga pro-Israel side ng mga Filipino. Especially you, why you just talk about this in your podcast almost 4 months ago. Yun lang yung nakikita ko dun. So, part pa rin niya ng ng niche, ng topics niya sa podcast niya. Kasi kung di ka naman pro-Israel, talaga, or hindi, maling thought yan. Kung hindi ka, religious, and you don't really believe na Israel is a supposed holy land, you're not gonna talk about this in a religious standpoint as well. Kasi may halong religious standpoint Halata naman sa Yeah. Bakit ginagawa niya significant din yung mga Holocaust survivor, di ba? Yun, nag-survive, di ba? Putang ina. You got what I mean? Like, yung mga nag-survive ng cultural revolution ni Mao, hindi naman natin kinikwento. Dapat bigyan natin ng malaking attention yon kasi nag-survive sila ng cultural revolution. Ginagawa ba yun sa China? Hindi naman, di ba? Dito nga sa Pinas, pagdating sa, I'm sorry para sa mga martial law victims, hindi ko kayo minamasama, parang masyado silang na-over-glorified. Diba? Like, okay. Well, it's very important to know your history. But naman. To make it in a pedestal. But to whitewash, diba? Parang mali naman yun. Oo. Anyway, diba? Let's na natin to. Continue. Podcast na ito. We talk about social conservatism, some Catholic and Christian stuff. Pero dito sa giyera sa Middle East, labas na ito sa aking sakop na pag-usapan. Although, kung gusto nyo talagang pigain ako sa aking thoughts ko dito, you can message me privately. Join kayo sa The J. Aruga Show newsletter. Then email nyo ako. I promise, kung tatanungin nyo ako about this, sasagot ako doon. Ano ngayon ang niche ng podcast? Bakit ko biglang binring up ang topic na ito? So, mukha bang clickbait lang ang ginawa ko? Hindi. Ito ang pasok sa niche ng podcast. Dahil part ng Catholic social teaching ang war and peace, ginamit ko lang as a jumping point ang Israel and Palestinian conflict para pag-usapan ang tinatawag na just war doctrine. In Tagalog, doktrina ng makatarungang digmaan. Obviously, hindi Katoliko ang mga Jews. At mas lalong hindi Katoliko ang mga Palestinians. Pero, ang mga bansa na may leaders na Catholic, please know that the Church in her wisdom provided us with a guide kung malagay man tayo sa sitwasyon ng pakikidigma. Sabi ni Jesus sa Beatitudes, sa Matthew 5 verse 9,
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So we are called for peace. We should be peacemakers. Pero dito papasok yung pagkakaiba ng mabait sa mabuti. Mabait means nice. Mabuti means good. Hindi laging kaaya-aya ang pagiging mabait or nice. Totoo naman dun. Kaaya-aya ang pagiging mabuti or good. Ano ang kinaiba ng dalawa? Let me illustrate. Halimbawa may taong binubuli sa harapan mo. Ang isang nice individual ay walang gagawin. Mabait siya eh. Ayaw niya ng conflict. Ayaw niya makipag-away. Di baling binubuli ang tao sa harapan niya. Kasi, pacifist ako eh. Ang isang mabuting tao, a good person, ay hindi hayang mabuli ang nasa harapan niya. Lalong-lalo na kung macho naman siya at kayang-kaya niya i-out-macho ang bully. Ipagtatanggol niya ang naapi. Yan ang difference ng mabait sa mabuti. Now, given that background, the church in her wisdom, hindi niya tayo nayaang mabuli na lang. Kung ang isang bansa ay naapi, binigyan tayo ng provision ng simbahan sa tinatawag na just war. Pero syempre, hindi ito simpleng doktrina na madaling ipatupad. Baka kasi maabuso ito. Kailangan ng matinding discernment ng mga authorities bago ito ipatupad, lest we become bullies ourselves. Nice ko lang sabihin that the church never taught that all violence is evil or sinful. Wow. Controversial statement. Pero think about this. The Old Testament is replete with examples of war sanctioned by God. In the New Testament, even Jesus, he resorted to a form of violence when he was angry at the money changers in the temple. He made a whip of cords at tinaob niya ang tables ng mga money changers. In Luke chapter 22, Jesus asked his disciples to sell their cloaks to buy swords. So not all forms of violence are evil. The just war doctrine goes all the way back from one of the greatest thinkers in the Christian faith, si Saint Augustine of Hippo. Sa kanyang work entitled City of God, ayon kay Augustine, violence could be undertaken for legitimate reasons. Ang medyo recent example are the Crusades. If you want to learn more about the Crusades, balik kayo sa episode natin with Steve Weidenkopf. And this episode, kaka-release ko lang yung video, the full interview, sa YouTube channel ng The J. Aruga Show. Kaya subscribe na kayo doon. Gusto ko lang ulitin that the first call is a call for peace. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, 2308, all citizens and all governments are obliged to work for the avoidance of war. Oh yeah, about that. Warmonger din ang Catholic Church. I know that you know that because the Crusades, kasi nga we all know the first, diba, Christian Muslim war. Anong century yun? Like ano bang century yun? 11th century, diba? Like sino ba sige, let's establish this. Like sino ba nauna talaga actually on attacking the other? Hindi ako magiging bias dito. I'm not gonna say. Siguro slightly biased ako na the Crusades was the one who started the war, diba? Hindi ko alam kasi kung sino talaga. Wait lang, started the Holy War. Ayun, si Pope Urban II in 1095, in the year 1095. Diba? So, this is why I despise yung history na yan ng Christianity / Roman Catholicism. And then, after the Holy War, tsaka sila maglalagay ng doctrine about trying to avoid
unnecessary conflict. But di ba, I mean, sure, it's a self-reflection and the repentance, but ang nakikita ko kasi dun parang hypocrite eh. Pero at least, pero siguro ibigay na natin sa, ibigay ko na rin sa religion ko na yun na parang after the Holy War, they try to avoid it. Pero, it just baffles me na parang nananahimik yung other religion. Ba't mo tatarantaduhin ng ganun? Dito nga din sa Pinas, nangyari din yun dito sa Pinas, syempre, because yung whole Magellan thing, diba? So, yun lang naman yung dun. Anyway, let's continue this. However, so may malaking however sa paragraph 2308. As long as the danger of war persists and there is no international authority with the necessary competence and power, governments cannot be denied the right of lawful self-defense once all peace efforts have failed. Yan ang sinasabi sa Catechism of the Catholic Church, CCC 2308. And now we go to the next paragraph, 2309, kung saan nilay down ng CCC ang conditions for a just war. The strict conditions for legitimate defense by military force require rigorous consideration. The gravity of such decision makes it a subject to rigorous conditions of moral legitimacy. So kita nyo kung paano inulit-ulit ng Catechism of the Catholic Church na kailangan may rigorous consideration ang pagde-decide dito sa giyera. Hindi nila tinake ito lightly. Hindi ito tinetake ng simbahan lightly. So ito ngayon yung mga conditions for just war. Ito yung kapag ginagawa na ng kalabang bansa or a group of people or terrorist kung hindi na makatarungan ang ginagawa nila sa isang government or community. Ito ang mga dapat pagnilayan ng mga tao sa authority. Number 1, the damage inflicted by the aggressor on the nation or community of nations must be lasting, grave, and certain. Dito sa number 1, kapag sinabing aggressor, ito yung hostile na kalabang bansa or terrorist. Unang tanong ay may matinding damage ba kung sasalakay sa atin ang hostile na bansa or group of people? May certainty ba? Or baka mamaya mga hippies lang itong mga ito, mahilig lang magpakahay, nasa gubat lang sila, tapos wala namang sinasaktan. Number 2, all other means of putting an end to it must have been shown to be impractical or ineffective. Na-exhaust na ba lahat ng avenues to attain peace? Kung ang danger ng aggressor is imminent, baka impractical at ineffective na ang ibang means necessary. Perhaps ang dami ng peace talks pero tila baga hindi naman ito pinapansin or sineseryoso ng aggressor. Halimbawa, binigyan na kayo ng lupa dyan. Why can't you still leave us alone? Hindi ko rin refer ang Israel-Palestinian conflict sa example na yun. Random What do you think? Hindi ko alam. Para siyang tanga eh. Tanga talaga ka mo. Tanga talaga. Ang sabi mo, Kurt? Tanga daw. Tanga talaga ka mo. Tanga nga eh. Alam. Okay yung okay yung pag-narrate niya. Parang, okay. Para siyang nagsisermon na pastor. Pero ideas niya, napakatanga. Like, ano namang connect nung the just war doctrine ng Roman Catholic sa Israel-Palestine conflict? Hudyo at Muslim yun. Di yung mga Katoliko. Tatanga. Parang gusto niya parang i-correlate yun. Tinatry niya yung best niya na i-correlate yung sa mga, which is
Hindi naman susundin ng ng both sides. Wala ka talagang susunod dyan. Katoliko yun na konsepto eh. I mean, may similar concept din ng Islam, 'di ba? I mean, different lang, different wording, but parang yun yung sa tingin kong doon. The only thing na susundin lang nila, mga secular na institusyon. Magkaiba yun. Magkaiba yung Christianity, magkaiba yung Hudyo. The only thing na Diba? gano'n, di ko alam ni Jay kung anong nakain niya ng gabi na yan. Baka nakakain ng panis na pizza. Pero okay na to si Jay. Alam mo, at least may sense din konti yung mga pinagsasabi niya. Di katulad ng iba dyan na 100 pa rin ownership. Ano yun? Puta kanya, 100%. At least ito, pag namatay ito, sure ball na, mapupunta sa langit. Di mo sure. Ang sabi Di mo, mo Kurt? sure. Di mo sure kung mapupunta sa langit yan. Oo nga. Malay mo, hindi pala totoo yung pinaniniwalaan, hindi ba? Oo nga naman, di ba? Pasensya. Grifter. Oo. Yung naalala ko sinabi 100% correct owner. Sige, tama Ayos talaga. Sige, Sabi ko sa kanya, ibenta mo na yung lupa mo at yung bahay mo para kita naman talaga si Sir Kurt kanina yun. 100% pa rin ownership. Yun pala, nagre-renta lang pala siya. Kaya bumabanat siya, nag-English, di ba? Oo. Di ba, wala pa nga yatang trabaho yan eh. Tapos sasabihin niya kung ano yung mga sinasabi niya. Tata. Pero giving my takes dun sa Israel-Palestine. Probably kaya nila binibigyan ng emphasis yung the Crusades kasi yung traditional land na sakop ng Palestine ay also kiniklaim ng mga na-disperse na Jews, di ba? So sa ating history, after bumaksak nung ikalawang templo ni Solomon, nagkaroon ng diaspora yung mga Jews. So the Jews were able to exist in different countries wherein they were considered to be minorities, no? Sila ay naging enslaved, at the same time sila ay kinonsider na na lesser beings because the Christian theology of that time is stating that sila ang dahilan kung bakit napako sa krus ang Panginoong Hesukristo, di ba? That's the belief ng mga Kristiyano sa Europe. Kaya sila either maliit ang tingin sa kanila. Okay? So, nung nagkaroon ng diaspora ang mga Jews, ang nag-take over sa Middle East ay mga Ottomans, no? Or not really Ottomans, but yung mga mga proto-Ottomans na nag-conquer sa North Africa hanggang Middle East. So, nangyari dyan, syempre, dahil nagkaroon na nga ng diaspora yung mga Hudyo, doon na nagsettle yung mga Palestinian Arabs na hanggang ngayon ay nandun pa rin, no, in large numbers. So noong para ma-consolidate yung power niya sa Europe at saka he holds a significant sway sa policy making ng mga kingdoms of Europe, yung mga popes ng Crusades actually pandered to the knights and armies of Europe na kailangan natin bawiin ang Holy Land kasi ito ang magpapa-empower ng ating pananampalataya, ganon, no? So, nag-launch sila ng crusade para na rin for political purposes, no? Because they feel that Christendom should be magnified, no? By retaking the supposed historical capital ng mga Hudyo, no? Although one could say na hindi lang naman isang relihiyon
ang tumuturing sa Jerusalem na Holy Land. So meron diyang mga Kristiyano at meron ding mga Islam kasi doon mismo sa Jerusalem umakyat si Muhammad sa langit. So basically, there should not be any there should always be a peaceful settlement on the crisis kasi isa lang naman ang pinanggalingan nila eh. They all trace their roots to Abraham. Kaya nga ang tawag natin sa tatlong reliyon na yan, Abrahamic religion. So, kung ano man yung mga pinagsasasabi ni Aruga related sa Catholic doctrine and just war doctrine, is not related to the reason bakit nga sila mayroong conflict sa first place. Diba? Kasi ang conflict sa first place niyan is that sino ba talaga yung totoong binigyan ng authority ng Diyos na magsettle sa Holy Land, no? Which for me ito ay inaano na rin, no? Sinusulsulan na din ng Western powers because they also have vested interest in the region because the Middle East is the gateway to many trade routes, no? Especially nung time na yon, wala pang Suez Canal, no? Nung Crusades wala pang Suez Canal. So hindi sila makahanap ng way kung paano makaka-retrieve ng goods sa Asia. Kaya nga din, kukonekta na natin yung ni Magellan, yung story niya, kasi kaya siya napalakbay ng napakalayo kasi nga sinara ng mga Muslim ang Suez Canal yung Red Sea, no? Sinara nila yon because that was their territorial parang area. Okay, so Western powers after the fall of Constantinople, no, na Istanbul na ngayon, ay nag-lock, no, nilock nila yung area na yon. Kaya yung Spain, yung Portugal, they tried to find ways kung paano ma-retrieve yung mga pampaalsa sa kanilang mga pagkain, no? Kaya nga sila mayroong fantasy tungkol sa Spice Islands, no? Which Magellan thought to have reached when he reached Limasawa sa Pilipinas, no? So again, siguro yun yung pinanggagalingan niya, but again, tulad nga na sinasabi ko early on, dapat bago sila maghayag ng topic nila, alamin muna nila lahat-lahat. Kasi ang hirap-hirap naman yung just war theory. Just war theory is only inclined in modern international relations. Itong issue na to, wala pa sa ating buhay, issue na yan. Okay? Lalo lang lumala nung nag-Balfour Declaration because dahil nga nagpapasikat si Britain sa mga Jews nila sa area, ay nag-declare na lahat yan exclusively for Israel alone, no, in 1916. Kaya nga nung nag-build na sila ng Zionist movement sa Western countries, no, na ignore yung putting the Arabs on the table because they also have the same heritage and same lineage as the Jews, no? And hindi naman to sa dinidisplace ko yung pag-establish ng State of Israel. It's just that supposedly two-state solution should have been worked on for a long time. Hindi yung ngayon na lang na meron ng isyong ganyan, no? Kasi too late na rin eh. Kasi hindi mo na rin yan hindi mo na matatanggal yung strife, to be quite honest with you. At lalo lang hindi yan mas matatanggal kung papanderan pa ng mga ideologues yung issue na yan. Kasi yan po ay masalimuot, no? Hindi siya ma-answer lang ng if either you're for Palestine or for Israel, whatever, no? Because ang machinations kasi ng mga political establishment is to enrage the people, which we do not want kasi sino ba may ipit sa gitna? Di yung mga tao, hindi ba? Yung mga wala namang alam dyan, mga walang kamuwang-muwang, no? Ngayon, siyempre, madali kasi sa atin magsalita dito sa Philippines because we do not live in a very hostile situation. Okay? We do not live in a place wherein 24/7 baka merong mangyaring hindi mo explain na gera, no? So it's easy for ideologues to actually invoke something that should be assessed deeply, no? Ngayon, kung iyong i-invoke ang just war theory dyan,
it's not necessary. It's not even relevant. Kasi hindi naman strategic yung yung pinag-uusapan. It's not a matter of strategic plan. It's a matter of tracing holistically where the conflict started, no? And why is it continuing to brew up, no? Kasi grupo siya ng mga tao. Okay, na parang in the name of heritage, in the name of religion, is trying to seek fulfillment, no? Parang identity kasi nila 'yan. So mahirap na mahirap na tawag dito, mahirap mong i-compare or i-correlate ang just war theory sa ganon. Because parehas just Hindi naiintindihan nyo ba? Pag just war theory, may isang state na talagang ini-invade na. Dito kasi, parehas nagke-claim na just yung kanilang roots in claiming the land. Kaya nga. Okay. So, why would you invoke just war? Pag just war, ang i-invoke mo, ibang halimbawa, hindi yan. So, kumbaga, kung ako naging professor sa IR niyang mga yan, katulad ni Jay, baksak na yan. No? 5 sa UP, 1 sa Lasal, no? Baliktad. So, totoo talaga. Pasensya na tayo because I can say that with a straight face because I graduated under that discipline and I could say that podcasting about something without any parang wala siyang wala siyang kasama, no? Wala kang mapapala, no? Pero at least, no, to second what Shem said, okay na 'yan. At least meron siyang effort to articulate himself, right? Hindi katulad ng mga kasama natin sa ibang lugar, hindi na ganun. Sorry. Diba? At least okay lang yun dito. Yung iba kasi, biro mo dadaanin sa personal dahil lamang sa hindi niya makuha yung gusto niya. Dapat pala biniro mo, Shem, na at least ako hindi ako nahingi ng pera ng pa-Gcash. Oo, nangihingi yun eh. Nangihingi yun? Kada live stream. Di mo pinakita ko sa'yo? Wait na. Pakita ko lang. Hindi ko ipa-play ipapakita ko lang yung caption niya. Sa GC mo. Sino? Ang tanda-tanda niya na kasi sino na bumubuhay sa kanya? Ugam. Wait lang. Kailangan niya magtrabaho. Hindi ko papakita pangalan. Ganito lang. Nakikita pa rin pangalan niya. Pero hindi mo makikita yung ito na. Saglit lang, ito lang. I-GC mo kasi baka kung ano mangyari sa'yo. Hindi yan. Hindi naman niya makikita to eh. Hindi naman niya alam na may okay. So, malay niya, diba? Sige, saglit lang naman. Ito lang. Isang pic lang. Ayan. Magaling yun eh. Ako nga, nalaman niya. Sa publiko ako dati nagtatrabaho. Diba? Kabildo. Nga mo. Akala niya famous talaga siya. Sino naman nanonood sa mga niya? Meron din naman. Meron din. Dito nga may nanonood eh. Nasa-shock daily lang kami. Live stream nga eh. Saan mo to ina-upload? Saka daily live stream. Ako nga recording lang. DJ, saan mo to ina-upload? Etong mga recordings. Mga recordings natin. Sa YouTube? Tagal na. YouTube lang. Hindi ako sa FB or Spotify na. Hindi ako nagagano. Hindi, pero try natin sa Spotify. Try mo. Alam mo, para may katapat na siya. Di ba? At least tayo, 3, 4 eh. Ano pangalan mo sa YouTube, boy? Wait lang. Ito. Hindi ko pa sa'yo napakita yung nila. Sila magkakasama. Sayang.
diba na, sige, tingnan natin yun mamaya. Anyway, pagpatuloy natin. Parang yung kagabi, natatawa ako, nag-aaway si Marcon, pati si Joe, yun, pati siya, yung isa. Kaya nga tinotroll ko kasi hindi nagigets ni Joseph yung part ni Marcon eh. Masyadong supremacist to si Jay. Sino Jay? Sino supremacist si Jay? Jay Aruga? Sorry. Hindi, iba na tinutukoy ko. At tinutukoy ko si Marcon, pati si Jay na kasama natin sa Facebook, sa GC. Dati. Okay. Sino bang Jay? Si Ikaw? Albert. Si Hispaniola. Oo. Kala niyo hindi ako nakakaintindi ng Espanyol, ha? Kala niyo, alam niyo. Hindi na ako nagsasalita kasi nga. Bibigyan ko na to mga time natin yung nawawala tayo sa topic minsan. Dinodog show na natin sila. Balik tayo sa Palestine. Wait lang, parang di na tayo mas stress. O sige, last thing about dun sa Palestine. Sige, Shem. Go. Tahimik na lang muna. Baka may pa si dun. Dadagdag pa si Kurt dun. Ayun, so hindi. I mean, kasi pinakita niya yung episode ni best friend natin dun sa issue. So which means to say, ang paalala lang natin, syempre, pagka ganyan na napaka-complex ng topic, supposedly, it's not really bad na meron siyang guest na maalam dun sa topic, kahit na hindi niya agree. Okay? Diba? Kasi ako, may naalala ko when we talked about that issue in college, ang kausap ko was actually very pro-Israel. So, syempre, ako naman, I was totally disagreeing with him, but at least I got to know more about the complexities of the topic, especially from the side of the Jews. No? Kasi, nung time nung college kami, ang issue kasi, nagagalit yung American defense establishment kay President Obama dahil nga ang nilagay niya sa affairs of Israel was actually a person that does not care or does not like the policy of the United States towards Israel, which was masyadong mabait, di ba? So, against yung kausap namin nung college dun sa inappoint ni Obama. So, at least, nagkaroon kami ng, kasi nung panahon naman na yan, educated naman ang opinions ng bawat isa. So, hindi ako nagagalit compared to today, So, parang mas lalo ko nga siya na-respect kasi I get to know more about the side of the Jews compared sa notion or preconceived notion ko na the Palestinians should have more rights there, no? So, yun yung dapat na ginagawa ng mga podcasters sa panahon ngayon. Hindi yung mag-i-invoke sila ng theory, hindi man na nila i-validate. Tama kaya itong ginagamit kong opinion or theory to justify the conflict, ganyan. Kasi masyadong mahaba yan. Hindi ba? Milyong taon. Di lang yata thousands of years from the Crusades to today. So, paano mo i-complex yung just war theory? Hindi kaya naman yan inilagay ni St. Thomas Aquinas sa kanyang, hindi naman niya binigay yan na vivid example. Diba? True. Ayan, yung problema pagka you have not been involved in political communications, parang ang akala lang kasi nila, no, is that politics is a game that you can do whatever you want and then say whatever you want and then you don't have to fear for its consequences. Right? Okay? Ayan yung problema, diba? So, tapos magagalit pag tinabla. Ayun na nga. True. Diba? Sasabihin, inaano daw ang karapatan. Hindi sa gano'n. You don't have the right,
our arguments, hindi nyo kino-construct maayos, kaya hindi kayo siniseryoso ng mga kalaban nyo, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman natin maiwasan, meron talagang makakaiba ng perspective on this matter, right? Because it's a very complex topic. Yet, we have to be prepared of what we're going to say, right? Because, syempre, wala na sa political discourse, hindi ka itatap on the shoulder ng mga yan. No, babarilin ka pa niyan harap-harapan. So, you have to be prepared. This is true, this is correct, right? Kaya nga ako I do not say something na especially if uncalled for naman, hindi naman ako nagiging buraot eh. Minsan kasi nakakadala. So, kailangan ko naman buraot, di ba? So, nakakadala eh. Yung mo, i-research niya kung saan ako nagtrabaho. My God. Nasasabihin pa niya, bobo yung akbayan. Alam niya, magaling pala mag-measure ng tao to eh. Wala naman niya. Kaya nga sabi ko, kaya nga sir, sabi ko kay Shem kanina, you're defending akbayan in a way na parang you see them na mas better sila sa political organizing than the Corik. Yes, diba? because ayoko na lang din si Shem kasi makakasabi niya kasi maraming kind of firms ang ating politika. Alam mo naman dito, di ba? Minsan magkaibigan, 10 taon down the road, magkaaway na. Ang masasabi ko lang is, wag naman sanang, di ba? Ewan ko, matanda na yan, di na nga dapat natin pariringgan yung mga ganyang tao eh. Di ba? Kasi, alam naman kasi nila nakaka-stupid din eh. Di ba? Ang pangit kayang halimbawa nun sa mga batang Polsa, yung mga hindi pa graduate. No? Ang problema ko lang doon, baka kasi magdiduel si Josiah doon sa idea. Putang ina, halos pagkapareha sila ng stance doon sa parliamentary, di ba? Bahala na siya. Alam mo naman ako, hanggang presentation of opinion, whatever you will do in the future, nasa sayo yon. No, mahirap naman kasi yung mamimilit ka na ito dapat ang paniwalaan mo, di ba? Tapos to be fair, ganun din kasi ibang tao eh. Kaya nga yung si best friend number 2 ay hindi maganda halimbawa sa inyo yon ng mga wala pang experience sa trabaho, no? In general, this is not only in politics. Ang pangit noon. Alam mo ba kung yan ay nakasama sa isang opisina? Malamang ko nasapak na yan. Ganun ang mga eh. Kaya nga, 'di ba? Tinotroll ko lang siya kasi yung argument niya kahit nag-i-English siya. Medyo bastos. 'Di ba? Like ginagalang naman siya ni Macron o ni Marcon. Ginagalang naman siya ni Marcon. Pero bakit tinitira niya si Marcon pag napipikon siya? Ako rin naman eh. Actually, pangatlo ka na eh. Una-una ako yung binanatan niya. Pangalawa si Hans. Pangatlo na ikaw. Pag meron pang isa pang medyo seasoned na tao yung nasa GC natin, makaka-4 na yan. Kumbaga sa preso, hindi na hindi na Bartolina, Silya Electrica na. Yan, mahantungan yan. Hindi, totoo, di ba? Anyway, sige, sa ibang tao naman tayo. Pasensya na. Naman, yung ikwento mo, Shem, yung kinuwento mo sa akin about kay best friend mo. Ay, oo nga naman, si Carl, magkasama kami ni Carlos sa organization. Libsok siya. Libsok siya, so naniniwala siya sa revolusyon, gano'n, diba? And ang problema doon ang dami namin dati, ang dami talaga namin. Ngayon, 2 na lang kami. Kasi alam mo bakit ako na lang nag-stay? Ako na lang nag-stay kasi
Ako lang naman tinatrato niya na ako equal, ibang kasamahan, hindi naman binabanata niya halos araw-araw, gano'n. Tapos, minsan, kini-question pa niya na, ano ka ba, tanga ka ba? Yung mga ginaganon niya, tapos, basic na basic yan, gano'n. Eh ngayon, iniiwanan na siya ng mga kasama, kaya napaka-tamlay ng ano namin. Wala nga nagsusulat ngayon. Ako, wala akong time magsulat ngayon sa publication. Well, ang hirap pag ganun. Well, gets ko naman si Carlos na intellectually talented naman talaga yung tao. Okay ako doon. Ang problema nga lang, hindi niya magigets na kailangan din lumugar minsan-minsan. Hindi sa lahat ng bagay tama ka. Kumbaga, ito lang no, masasabi ko. Kabaliktaran siya nung best friend number 1. Best friend number 2. Kumbaga yan, magpa-plot 1 pero walang kaibigan pagka umakyat sa stage pag graduation. Promise. May mga ganun akong kasama dati sa school eh. Syempre, sa buhay natin, pag tayo nagtrabaho na, hindi ka na sikat pag kayo nasa industry na, di ba? Lalo sa politika. Oo nga. Pasensya siya, wala siyang malapitan ngayon. Yan yung problema kasi nga ang kinainis ko rin sa kanya, no? And I am respectful na siya ay established na siya sa kanyang institution. It's just that bakit kailangang umabot sa pumapatol ka na kung sino-sino ba yun? 15 anyos na bata. Loko. Sabi ko sa kanya, bakit mo pinapatulan yun eh? Tanda-tanda na natin, boy. Di ba ang mga inaaway ko lang naman sa yung mga matatanda dahil matanda na eh. Hindi naman ako ganung klaseng, as an educator, right? Like, kunyari si EJ, nagsalita ng katakantaduhan yan. Hindi ko pwedeng sabihin na, hoy, ganon. Hindi mo pwede sabihin sa ano yan. No, actually pwede naman. Hindi naman ako magsusumbong. At saka, kaya ko naman Yeah. Pero gets ko point mo, sir. Gets ko naman point mo na may ethical Pero ako kasi to be fair, personally, wala naman akong okay, sige, you can call me out like that. As long as I can do it to you as well. Parang pero gets ko yung yung problema. Di ba pagka ginawa natin yun sa estudyante, let's say, ako na, nagtuturo tayo. Siyempre, gagantihan ka na ng estudyante and nawawala na yung essence of knowledge. Parang yung exchange between teacher and student, hindi na siya susunod. Kasi binabanatan ka na kasalanan niya yun. Tapos lalayas-layas sa GC, hindi naman namin siya pinipigilan. Di ba? Huling message niya tulad din ng kay Sham inom ng tiki-tiki. Inom ng tiki-tiki. Sabagay, may punto naman siya doon. Pero, kumbaga, kung ako yung dean, tapos siya yung teacher, malamang ko, ano na yan? Soplak na. Mga 1 taon kang mamumulot ng kangkong. Kaloko ka. Di ba? Okay lang ako okay lang talaga ako kay Josiah. Ang sa akin lang talaga, tinotroll ko yung bata minsan kasi alam naman natin, bata pa siya, marami siyang mapupuntahan, matalino din siya. Pero ang problema lang, nagbubuhat ng sariling bangko, nakakapikon. Nakakapikon talaga. Sabi ko nga sa kanya sa GC, di ba meron siyang mga policy ganyan? Sabi ko, kung ako yung naging teacher mo sa public ad, 5 na talaga. Kasi masama talaga akong mag-5 pagka lalo na kung hindi makatotohanan ang sinasabi. Di ba? Ang daming policy. Alam mo, dapat ang teacher niya yung isa Sorry. Foreign ownership. Sige, public ad tayo. Paano magiging realistic yung pagpunta dito ng dayuhan, bibigay mo lahat. Kahit dayuhan, lalayasan ka, mga gago kayo. At
At saka ano daw, si MVP mamumulube. Ay, hindi totoo. Sinasabi niya ni Jay. Di si Siya Joseph. Sorry. Nasabi ko na. Kaya mo na, hindi naman niya mapapanood to. Kasi, okay din naman, like, okay ako ni Josiah, wala akong problema. Nakakapikan. Ano sinasabi niya? Ano yun? Dapat i-advance yung liberal democracy. Okay ako doon, okay. Ganon. Wala tayong problema dyan. Doon sinasabi niya, let's shove the democracy in their throats. Ano yun? Okay, democratic pa ba yun? Di ko gets ano yun? Diba kaya ano ba yan? Para kay Josiah na ba yan? Kaya inaasar ko siya, diba? Like, tulad ng shoving throat democracy. Inaasar ko siya, diba? Like, hindi kailanman hindi democratic yun. Hindi, pero to be fair kasi nakakairita din eh. Pero tinatry ko na lang din tawanan eh. Kasi ayoko matulad kay Carlos. Hindi ka naman tulad nun. Nagta-AFP ka ba? Sabay ganun eh. Sorry. Ano yun? Ano yun, sir? Nag-AFP ka ba? AFP yan dati si Carlos. Oo. Yun nga. Oo nga pala. Yan yung rebelde na nasa AFP. Inaasar ko nga siya, putang ina mo, rebelde ka, tapos nasa AFP ka. Baka malay mo. Kagalit ang... Sabi niya sa akin, bakit ba? Kaya mo ba akong buhayin? Kahit pala si Shem at si Carlos may lamat na, sir. O ayan, nalantad na sa harap mo. Sabi ko sa kanya, bakit asawa mo ba ako? Sabi niya, hayop ka talaga, Shem. Wala kang sinasanto. Wala daw sinasanto. Grabe naman yun. Kasi maligalig yung dating life ko. Ay, gusto mo dyan tayo mag-usap tungkol sa dating para ma-influensya natin si EJ. Yan, malalantad na in public ang ano ko. Maligalig yung dating life ko. Maligalig. Tapos malikot. Tapos paano ako, patalon-talon. Kilala naman ni Carlos yung mga partner ko kasi malapit siya sa Akbayan si Carlos. Kasi may ex siya dati na tiga Akbayan. Yun. So yun. Wala daw akong sinasanto kahit daw parehas ko daw na straight. Kasi wala tatanong kang kinakatakutan. Oo. Ganun. Sabi ko sa kanya, bakit boy, Bakit iba, ikaw lang rebelde naman na nasa AFP eh. Siya nga, hindi nga natatakot sa gobyerno. Diba? Hindi, meron pa siyang sinasabi na meron siyang post. Alam yata ni Shem yun, yung tungkol sa state suability. Oo. Bakit mo papasukan yan? Yan, ikaw ba'y abogado? Grabe. I'm sorry to say it, pero yun nga, like what I've said, okay lang naman intellectual siya. Pero yung pinaglalaban niya na hindi daw dapat issue yung gobyerno, paano nga yun kung gobyerno nga mismo yung may elements ng corruption or generally consensus na merong state-sponsored. So, hindi magiging democratic ang proseso if there is no state suability. Ang mali kasi na ini-implement ng mga nag-aasunto sa gobyerno, yung kanilang purpose. Kasi ang purpose ng iba is to really show that the system is uncurable. So yun yung mali. Pero kung ini-expose mo lang na meron talagang corrupt official dito at kailangan lahat kami ay kaso against that person, lalo na sa Sandigan Bayan, di ba? Kailangan mo ng state suability. Kasi yun yung pillars ng 1987 Constitution. Sorry, baka may correct na naman manood sa inyo.
Hindi katulad nung 1973, nung panahon ng batas militar, wala nga state suability. Kaya walang investigasyon sa mga pinatay. Hindi ba? Pag pinatay ka na lang nung araw, wala na, no? Gagawan ka na ng storya. Baka sasabihin ng mga tao, pinakain ka sa buhaya. Di ba ganun nung araw at least now, state suability is a pillar of democratic rule. Ang lumalabas kasi, pinagtatanggol pa niya na hindi daw dapat magkaroon ng ganun. Sa isip-isip ko lang, paano nga kung ikaw ay, let's say, tinutukan ka na ng member ng NBI ng baril na wala anong ginagawang masama. He represents the state, so therefore, he can be sued. No? So, hindi niya dapat kasi alam natin yung ating limitations. Hindi yung naglo-lawyer-lawyera na naman tayo. Ayan. Kaya Ay ba? Hindi daw dapat iso. Sabi ko sa kanya, mag-ano ka na lang boy, mag-aral ka na lang ng abugan. Pero pagdating sa sa mga community engagement, malamang ko talaga expert doon si Carlos. Magaling yun. Hindi siya, kumbaga, maaasahan mo siya sa ganung mga bagay. Magaling. Magkasama na pero kami yung sa... Pero ang downside kasi, medyo yung ugali ng mga on the ground activists. Napaka ba? And maybe wala ang word and maybe not ang to word defend lang na sige, tuloy mo muna. Hindi, ang akin lang kasi is hindi ko mahanapan ng ibang word except being nihilistic talaga. Parang intellectually nihilistic. At saka apart from that, wala na ibang. Ang isa pang point. Siya kumbaga, ayaw niya kasi yung mga poser na tao. So, hindi niya lang, syempre, ma-realize na ang mga bata kasi, nag-ano pa lang yan baby steps sa political lives nila. So, pwede niya sanang gawin yun. Pwede siyang ng tao kung ito ay working adult na. Diba? Kasi nga, ang feeling niya kasi kay Josiah, poser sa mga PBs. So, syempre, napaka-politically inclined naman ng bata. Kung ikaw nasa ground na ganyan, syempre, maiirita ka talaga. Hindi mo maiiwasan yun. Kahit naman ako di ba? Like, ako napaka ko sa policy, di ba? So, hindi ako basta-basta pwedeng maniwala sa'yo or sasakyan kita. Hindi ganun. Talagang paprakayin kita, boy, tigil mo yan. Di ba? So, sa kanya, on the same end, ganun din yung kay Carlos na parang napika talaga siya. Ang problema nga lang talaga is ano ba yung age ng bata? No? Tsaka parang dapat nga he should give a helping hand to him kasi malay natin maging katulad niya si Josiah. Di ba? Kaya nga. Mali naman kasi yung gano'n na parang lalo mo pang minamaliit may parang skills naman. Buti sana kung ganun na lang. Hindi, I'm trying to describe yung feeling ni Carlos since he is more experience on the ground. So, syempre makaka-encounter ka ng mga pretentious na bata. Talagang magagalit ka nako. Wala yan sa kumbaga yung feeling na wala yan sa inabutan ko or wala yan sa na-experience ko So, gano'n na lang. Well, gets naman natin na well-achieved siya na tao both sa activism na world at sa corporate state na world. Pero dapat kinonsider niya yung edad Hindi na niya sakyan kung gusto niya lang na may katuwaan lang sa GC pang stress reliever. Okay na yun. Like, ining alam mo namang bata yun
At least, okay na yun. Hanggang tiki-tiki lang. Yung mga ganun, hanggang dun lang. Huwag mo nang banatan pa sa... Grabe naman, pinapalog mo na yung bata eh. Like, minsan, nawawala. Pero, believe ako ni Josiah, kasi kahit binabanata na natin siya, di ba? Nagiging active pa rin talaga siya dun sa GC. Hindi ko alam anong nasa utak niya, ano tumatakbo niya sa utak niya. Pero, siguro, kahit mga mokong tayo na mga matatanda. Ay, oo, mokong talaga ako. Wala kayong matututunan mabuti sa akin. Di ba? Sinaamin ko. Di ba? Kahit ganun. Siguro, like, gusto niya yung community talaga na maraming ideas. Kasi feel ko, ina-apply niya rin dun sa pagiging politiko, student leader niya sa school nila. Ang problema nga lang natin, hindi natin siya na-appreciate kapag nagpro-promote siya kasi parang nami-misinterpret natin na nagbubuhat na naman tong pangko yung bata na to. 'Di ba? Kasi 'di ba, bigla na lang sumusulpot yung mga link ng ako gumawa niyan, 'di ba? Mga ganun, 'di ba? Ang nakakaano sa kanya minsan is yung paano ba? Pagdating sa cultural kasi discussion. You say na lahat ng naglalaro ng basketball sexist daw, like come on, that varies, okay? That varies kung ano yung attitude ng mga naglalaro. Siguro sa case niya dun sa nila sa Rizal na talagang homophobic daw di dun lang yun, pero wag mong idamay yung ibang mga yun lang naman yung doon akin doon. Kasi syempre as someone who plays basketball in the past, syempre totoo rin naman yun. Pero as I always play, parang nag-iiba din naman ako. Hindi na ako ganun na homophobic. Yung sa Rizal, iba din yun. Like, cross-border na yung Rizal sa between Metro Manila at pagiging bundok eh. If you get what I mean. Like, marami sa Rizal, probinsyano talaga. Not unless if sa Montalbang ka, di ba? Like, what do you expect? Pukining-ining. Buti siya, di ba? Buti siya, matalino siya, may internet siya. Paano yung mga nagbabasketball? Piso wifi lang yung afford. Diba? Tapos, yun? Totoo lang, yung kultura ng basketball sa atin, no? Siya, more or less parang path to manhood. Kumbaga, kung ikaw ay isang straight na lalaki, hindi pwedeng hindi ka marunong mag-basketball or wala kang alam sa basketball. So, rite of passage. Yeah, diba, nung time natin, no, Shem? May ganun ito. Ang panonoorin ng tatay mo ay PBA or NCAA. So, malalaman mo yung mga player, malalaman mo kung paano mag-shoot, paano mag-depensa. Nandun na yun, di ba? So, hindi na yun mawawala talaga. Yung attitude na lang siguro yung pwedeng baguhin. Dahil sa, kahit naman babae, actually, may mga babae nga akong basketball player na kilala na dito sa Pilipinas, NCAA na magaling, no, all around, and medyo mas versatile surprisingly ang basketball ng babae kaysa sa lalaki, kasi sa lalaki meron ng nakataling sistema, ganito ka dapat pagka sentro ka, ganun. Sa women's basketball, near positionless na siya, kasi kahit sentro nakakastira ng malayo, lalo na 'di ba may mga areas tayo yung areas ng body nila na hindi pwedeng sikuhin. Sa lalaki kasi kahit sikuhin mo kahit saan, okay lang basta hindi siya makatayo eh. Tapos yun nga, back to that, wait lang, about that nga rin, parang gusto niya i-integrate yung both men and women basketball players na maglaban sa iisang court. Sabi ko naman, hindi naman pwede yun. Like, may mga sports pa rin na dapat desegregated according to desegregated pala according to their race. Yes. Tapos sasabihan mo kami na sexist yung ganon. Race or gender? Baka gender. Gender pala. Gender, yun. Gender, like, sorry. Sexist? Like, sexist kami. Totoo.
Like, come on, dude. That's... Hindi pwedeng maglaban ng babae-lalaki sa basketball. Kahit sa football nga, pinagbabawal eh. Kasi pag tinamaan mo si boobs ng babae, risk na yon na magka-cancer siya. Lalo na ang sipa kasi sa football or soccer is para kang sumipa ng mandurukot, no? Ganun ka-intensyon. Ganun din sa basketball. Like, yung pag-rebound ng bola, so, ang rebound ng lalaki iba eh. Lalo na pagka... At saka anong gagamiting bola? Palawi. Sa babae kasi more or less pina-practice nila is mid-range shooting because pag lay-up lang or put up or anything na near the basket, magkakasanggaan sila ng vital parts of their body. Lalo na pag rebounds minsan, na merong mga lalaki naniniko sa torso. So, syempre sa babae, matres na yon. O paano kung dahil sa'yo, maano pa yung babae, hindi pa makapanganak or hindi siya maging able. So, I guess that's biological. At least meron ng women's basketball, no? At least ngayon, may diversity na hindi katulad dati na panlalaki lang lahat ng major sports. No? Pati nga golf, may women golf na rin. I think nga dapat yun yung ma-appreciate ng mga ng mga taong for equality supposedly eh. Kasi hindi na equality yung ganun, to be honest eh. Talagang unfairness na yun eh. Kaya di mo rin masisisi yung iba na diba? Na hindi naman pinipigilan maglaro per se. Oo, nagpo-push back nga ako dun eh. Sabi ko, dun lang ako naiirita sa kanya pagdating sa cultural aspect. Pero yung questionin mo yung origin ng WNBA, ayun yung mali. Kasi yun nga yung maganda. Kasi nag-evolve ang NBA kasi dahil na rin sa WNBA. Hindi na masisikat yung long range shooting kung hindi na nakikita yun sa mga babaeng player eh. Nung araw ang sikat, babalyahin mo sa ilalim. Talagang yun yung go-to basket kasi mas malapit, di ba? Kaya nga uso sentro nung araw eh. Ngayon na lang uso yung sentro na katulad ni Nikola Jokic tumitira sa labas, di ba? Or si Joel Embiid. Well, pero, hindi nung araw. I mean, hindi mo na makikita si Shaq tumitira sa labas. Hindi naman si lang talaga, si Nowitzki lang talaga ang sumushoot ng pati si Bosch. 4 yun si Dirk. Hindi siya talaga center. So, tsaka hindi rin siya tumitira sa labas. Mid-range pa rin yun. Guards lang ang allowed talagang tumira sa labas or small forwards. Pero yung power forward, hindi na. Ngayon na lang. Kaya nga, So, kung nalalambutan sila ngayon sa laro ng basketball, sa kanila na yun. For me naman kasi, hindi naman siya malambot in terms of yung physicality, nandun pa rin. It's just that mabilis na lang ang laro ngayon. Hindi katulad dati na mabagal. Yung parang akala mo tapos na, yung pala may fourth quarter pa. No? Ngayon, ang bilis na talaga ng laro. So, hindi ako up for dun sa pa intergender maglalaro sila. Diba? Lalo lang madedelikado yung mga tao dun. Siguro, sabi ko nga nung isang gabi po parang I would give it consideration if it's badminton probably. Yeah. Pero hindi rin ganun ang tennis at badminton eh. Sa tennis, hiwalay pa rin ng women sa men's. And nobody complains, right? Because ganun lang dapat eh. I mean, iba rin ang arms ng lalaki. Tapos switch from basketball to F1. Mayaman ba tayo pag magka-F? Well, bata pa si Josiah. Pero ang kinakatakot ko nga is baka hindi siya nga magbago ng perspective. Hindi mababago yan. Tignan mo lang sa college. Ewan ko lang. I'm sorry. I'm not going to say a word. Basta yun na yun. Hindi natin sure talaga. Hindi mo sure. Sabagay. Basta mag-aral lang siya sa sa mga school na kaya din siyang i-tolerate.
Hindi tolerate. Kung na pwede naman siya mag-PLM or ano ba? PUP. PUP, doon magkakaharapan sila doon sa mga matitinding Pwede, pero mag-aaral ka doon sa Jose Rizal University, wag na lang. Bakit? Ano meron sa Jose Rizal University? Wala ano lang yun. Basta nagbabayad ka lang tuition, wala ka namang kasubapuan doon eh. Diba? Bayad ka lang tuition, test wag ka lang malate ng 30 minutes, pwede na yun. Ganon din doon, di ba? Uy, Kurt, ganon din. Kaya nga ako natatawa dahil alam ko nga na ganon. Kasi, naalala ko lang lahat yung mga milestone ng JRU. Dati kasi JRC pa lang yan, di ba? So, JRC. Diyan bago lang yan naging university eh. Parang 6 years, 5 years. Parang Hindi pa sila accredited kasi noon. So, JRC pa sila noon. So, lagi pinagmamalaki yun ng mga ng mga school nila na sila lang daw yung independent basketball team na nanalo ng NCAA sa nung time na ang malalakas ay Letran at saka San Beda. So, sila lang yung nakapanalo ng NCAA 1970, 1973. So, ang daming ang dami nila, lagi nila pagmamalaki yun, no? Oo. Visit ako. After naman nun, wala na. Ang pangit-pangit na ng program ng basketball. Di ba? Parang UP lang. Ang UP ba? Kailan nanalo yan? Panahon pa ni Sorry. Pero okay sa JRU. Okay sa JRU pag scholar ka sa athlete. 100% wala ka talagang babayaran. Kahit niya yung uniform, sila na magpapatay. Basta atleta ka ng JRU. Pwede doon. Pwede magpapayat si Josiah. Papayat siya doon sa JRU. Saan natin lalagay doon si Josiah? Pwede siya sa taekwondo, di ba? Dinogso na naman. Tama na, ayoko nung naiintindihan ko naman yung niya. Malakas sumipa, mga tikbalang. Gago. Hayop talaga ako kahit makakaliwa ako, hayop pa rin talaga ako eh. Okay lang yan, lalo hindi nung iwasan yun. Anyway. Okay nga yung gano'n. Alam mo, ikaw yung mananalo ka sa election sa mga ganyan mga di ba? Ang daming tao. Ang daming ganyan. Grabe. Ang daming ganyan. Ay, nako, punyeta. Nagmukha pa yung isa. Hindi, natutuwa talaga ako ni Joseph. Huwag mo nang tawanan yun. Parang nawawala na nga yung tawa ko. Hindi, binencho ko pa sa GC. Noy. Baka natulog na yun. Matanda na yun. Mas matanda pa si Joseph kaysa sa atin, di ba? Oo yata, alam ko. Kasi naabutan pa daw niya yung MBA. Alam mo ba na pinaliwanagan niya ako bakit daw nasira yung Metropolitan Basketball Association? Pinaliwanagan pa talaga ako. Dahil daw sa ayaw daw ng mga regional na mga Bisaya yung basta may sinasabi siya tungkol doon, hindi naman yun ang dahilan. Loko. Makaleni din pala siya. Oo. Parang yung isang kilala ko, si Camille, corrector nakakampink na natdamb. Ay, pala talagang ganun? Corrector na. Ako nga rin, di ako minsan naniniwala, pero nandyan na eh. Maniwala na tayo. To see is to believe. Ayan na nga. Ako nga, nagdadala na ako ng proof about dun kay Camille. So, ayun na yun. Anyway, wala naman magagawa. Pero ano yung part na bakit andun sila? Like, ano yung nakakapag-captivate sa kanila?
Bakit andun sila sa Lenny movement? Aside na dominated siya ng progressive yung Lenny. Kasi yung tingin kasi nila, I guess, 'di ba si best friend ay parang galit siya sa mga taga Luzon. So na ginagamit nila yung arguments ng progressives over Imperial Manila, ganyan. So na-attract yung ibang correctors doon. Pero hindi lahat. So may mga nagstay pa rin sa Unity or other camps. So, yung oppression na nafe-feel nila na kesyo daw dito sa hindi kami nakakakuha ng superb education unlike kayo dyan sa Luzon, nakukuha nyo lahat, ganyan. Access nyo lahat, ganon. So, syempre, nagkakaroon ng meeting of the minds. Although, meron pa rin talaga akong room of doubt. Bakit? Baka ako kasi alam mo naman, sa politika dito sa Pilipinas, pagka pera na nagsalita, wala na. Alyansahan na ng mga hindi dapat magka-alyansa yan. So, Pero yun yung Shem, theoretically speaking, yung parang oppression na feeling nila na nale-left behind ang Mindanao. Oo nga naman, feel talaga ni Joseph na Tagalog rin ako. Akala niya talaga na ethnically. Ito nga yung ko din. Ito rin yung sinabi ko nung magkausap kami ni Sir Kurt dun sa last ep. Sabi ko, nakapag-send ang Mindanao or ang mga Bisaya ng isang presidential candidate na kapwa nila Bisaya. They given him a mandate for 6 years. Ano nangyari sa Mindanao? Yun yung tanong. So, yun. Tsaka parang pinagmamalaki niya na kung hindi daw nanalo o kung hindi daw tumulong si Sara kay BBM sa Mindanao, matatalo daw si BBM or hindi ganun kalaki yung boto makukuha niya. Tapos meron pa siyang binigay na example noong 2004 na hindi naman daw kinailangan ni GMA na manalo sa Luzon, pero nanalo pa rin siya over FPJ. So sabi ko naman, tight race yun. So sabihin, yung margins ni FPJ sa Maynila, hindi rin ganun kalaki. No? Actually, gusto ko na ngang isalpak kung talagang actual lang na nangyari, sinalpak ko na sa mukha niya resulta eh. Dahil we've been studying elections dahil doon ako nagtrabaho, polling yan. So, alam ko sinasabi ko, siya, parang out of pride lang yung sinasabi niya eh. No? Na parang, alam mo yung feeling na ayaw mo magpahuli kasi para hindi ka mawala sa usapan. Ganun. Ganun yung feeling ko sa mga statements niya. Hindi backed ng data yun. Sino ba na natin ngayon? Si Joseph ba? Hindi na yung isang J. Okay. Well, magaling siya mag-English. No. Well, hindi naman, nahihirapan kasi siya salita ng Tagalog, di ba? Tapos hindi rin siya makakabanat plainly Tagalog talaga, yung asaran. Yung asaran talaga na pang Tagalog, di ba? Nahihirapan, tsaka yung pinipersonal niya. Tinitira niya dun sa personal, di ba? Dun niya makakatira eh. Kasi pag asaran ng pang Tagalog, di niya kakayanin eh. Hindi, kulang siya sa bala ng mga expressions, di ba gano'n? Okay. Diba? Kulang siya. Mga jargons, di ba? Yung mga jargons, kulang siya doon. Kasi pag nagja-jargon siya, ini-English niya eh, di ba? Oo, parang gano'n na nga. Nahihirapan siya. So, in a way, kasi parang, yun nga, kaya nga, doon mo makikita na bakit yung iba nagle-Lenny. Kasi parang feel nga nila, yung mga tao sa Luzon, yun yung parang nang-oppress, parang feeling magaling, feeling mayabang, ganun. So, tapos nale-left behind yung mga Bisaya, yun yung feeling nila. No? And I'm not the person that invalidates feelings, pero yun nga, nag-i-incite na siya ng facts na mali. Or assumptions pa lang, ginagawa niya ng big deal. Wala pang ebidensya, walang ganun. So, nakakawala ng respect kasi
mas matanda pa nga siya sa atin. Oo. To be quite honest with you. Pero kung sa totoo lang yung mga asarang ganyan, normal lang naman bilang isang Pinoy. Kasi kung titignan mo si Duterte, Bisaya, lakas nga mga asar eh. Hindi Oo. lang pang-asar ginagawa, pambabastos rin, di ba? Oo. Tapos sasabihin mong inaapi ka ng Tagalog. Ang siguro ang ano lang doon, ang pinagkaiba lang doon, yung pananalita. Kasi Tagalog, tapos Bisaya. Pero kung titignan mo culturally, normal yun. Normal nga lang. Normal yun, no. Tsaka iba yung dating sa kanila ng mga taga Maynila kasi parang akala nila lahat ng taga Maynila mayayaman or affluent. Ano ba kalakain natin sa Maynila, Kurt? Jasmine rice. Oo nga eh. Tapos hindi nagkakamay, nagcha-chopstick. Oo. Laging nasa aristocrat, laging nasa Manila Hotel. Ganun. Hindi nila alam, ang daming shanty area sa Maynila. Sa Tondo pa lang. Hirap So, buhay sa Maynila. Mas maganda sa province actually. The way yung vibe ng province, mas masarap mabuhay doon. Kasi nakakapunta naman ako maraming beses na sa mga Visayas, Mindanao. So, maganda talaga yung ambience. Hindi katulad sa Metro Manila na ang daming usok, ang daming sasakyan, 'di ba? So, hindi niya gusto ng mga ugok na kultog maging highly urbanized ang buong Pilipinas. Well, wala namang problema yun, Jay. Hindi naman siya issue. Pero ang punto doon, targetin mo kung saan i-urbanize. Hindi naman pwedeng buong Pilipinas gawin mong gusali. Diba? Yun yung sinabi niya eh. Tatanga-tanga. Just hindi naman niya alam ano yung pinagsasabi niya kasi hindi naman talaga siya nagtatrabaho. Wala naman siya. Like for example, sinasabi niya 100% foreign owned. So, sinasabi niya na okay lang na hindi siya makapagtrabaho. At saka akala din ng ibang kasi nilang mga kulto. Porket pag nag-FDI, hindi mawawala, mawawala ata, yun yung belief nila na parang mawawala yung merits or mababawasan kapag pumasok sila sa mga gusto lang mapagtrabahuan. Which is not. Hindi naman totoo yun eh. Di totoo yun. Mas mahihirapan tayo kasi magkakakompetisyon na tayo. Like for example, pwede nang mag-apply yung mga tiga Harvard dito. Paano tayong mga tiga lang? Diba? Tiga National High School lang. Paano yun? Paano kung magtatayo na Tesla dito? Hindi naman yun mamumulot lang ng taga National High School lang. Ayaw. Diba? Ang isa pa nga namin ang isa pang issue dyan is that hindi naman nila ini-interview yung mga mismong kinikater nila na mga investors eh. Kasi once you are in the business industry, ang unang gusto nila is yung low prices of power, low prices of utilities, low prices of land, right? Even the tax rate. So, ang ating tax rate ay hindi siya efficient for foreign investment. Kasi, syempre, mas pinaprioritize yung local industry. So, ang corporate tax talaga is mas mababa pag local company ka. No? Pag nag-joint venture ka, let's say yung Araneta tsaka ang Pizza Hut group of companies, yung Yum Brands, mataas ang binabayad nila kasi may franchise fee yan. Nababawi nila yan by catering to a specific class of people. So, hindi naman masa ang bumibili ng DQ. Most of the time, it's for higher people, upper class.